lungsod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raha Sulaiman. Inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Pitong Gatang. Pinaghele at inugoy-ugoy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Puseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng Tundo. Sa banda Rene, si Rene Jose. Dito sa Pitong Gatang, sa tabi ng uyan, makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Bulkang Krakatoa. Sumadsad sa pampang ng Zambales, sinangkot ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only Hijo de Relámpago, El Torito sa Bandarian, Señor Pacheco Niño de España. Hola! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ngayon, Engineer Mara? Ano? Webes daw, Webes. Ayan, Webes po. At siyempre, ngayong araw ng Webes, ilan? Asan ang daliri mo? Ika-7 ng buwan ng Marso. Ayan, ha? Ngayon po ay buwan ng Taginit at siyempre, at ito rin po ang buwan ng pag-iingat natin sa sunog! Ayan, kaya kailangan ganyan ang dating yan eh. Ito rin po ang pag-iingat natin sa sunog! Ayan, ganyan ang... nangyayari kasi pag may sunog sigawan ka agad, di ba? Sunog! Ayan, may ganyan po tayo ngayon. At ngayong araw din ito ay ipinapapatid po ng Meralco na magpapatupad sila ng sunog. Saan? Susunog. Hindi ko sunog ang pinatutupad muli ng taas. Ito po ay taas. Kaya mainit din ang ulo ng ating sabay. Alam mo, pag oras na mainit ang panahon, at tapos makikita mo, sasalubuhin ka ng sipon na kagaya ng ginagawa mo ngayon, General Mora, pahatsing-hatsing ka ba dyan? Ha? Lahat pahatsing-hatsingan. Ba't ba lahat sinisipon ng tao, no? Sipon ba yan o allergy? Allergy ata sa sa mga hangin, ayan talaga, kaya hindi umayalis yan eh. Ito nga si Sister Edith de la Cruz, yung sister ko na yan, laging hatsing na hatsing yan eh. Laging din hatsing na hatsing yan. Ano daw yan? Allergy. Ayan. Dahil sa panahon natin, sobra sa init, yung hangin na nalalanghap natin. At ngayon, mainit ang panahon, minsan hindi mo maiwasan mainit din ang ulo ng tao, di ba? Kita mo nga, mainit ang ulo ni Elazar. Nagalit doon sa sa isang pulis niya, Kotong Pulis. Ayan, kung tawagin Kotong Pulis, galit na galit sa kagad Mainit ang ulo ngayon ng tao. Lalo na kung nag-iinit talagang ulo mo, kung nakikita mo na, pare, taas ang gasolina, ngayon, tataas naman po ang singil sa kuryente. At ipinabatid na po ng Meralco ang 0.9 kada kilowatt hour ang dagdag na po sa singil sa kuryente natin para sa buwang ito ng tag-init na mag-iinit talaga ang ulo mo at nag-iinit din ang mga kabahayan at na nagiging dulot po ngayon ng sunog! Ayan ang nangyayari ngayon dyan. At batay po sa kwenta ng Meralco, 18 pesos ang dagdag na bayarin ngayong buwan ng mga kumukonsumo daw ng 200 kilowatt hour. 26 pesos sa 300 kilowatt hour. Tandaan nyo ito, senyora. Yung mga senyora de Labadaco, senyora de Cocina, senyora de Lababo, senyora de Banyo. Tandaan niyo sa utak nyo ito pong taas ng kuryenteng ito na alam kong iinit ng inyong ulo sa mainit na kalagayan ngayon ng ating panahon. Ayan. Pero konting relax lang. Medyo dagdagan nyo ng tubig. Inom ng konti. Sabi nga medyo lagi tayong nagbibilang ng daliri at lagi tayong bilang lang ng bilang. Huwag lang daliri. Hanggang 100 para pag nagbibilang tayo, ay sabayan nyo ng panalangin.
ang panalangin, makakatulong yan para makabawas ng init ng ulo yan. No, tinan nyo nga yung iba, hindi ko nakakapagpigil sa init ng ulo. At sinabi po ng Meralco na dapat sana ay bababa ang generation charge. Subalit, tapos na raw po yung refund sa mga consumer na sa sobra nitong nakolekta dahil sa tinatawag na universal charge stranded contract cost na 0.38 centavos kada kilowatt hour. Ayan, malinaw na po. At sana naman hindi kayo mag-init ng ulo nyo. Paano hindi ka mag-init ng ulo mo? Puro taas ito. Taas ng kuryente, taas ng singil pa taas pa ng gasolina, no? Pero eto po, wag din kayong mangangamba na ang ating bansa daw ay malulunod. Saan? Sa tubig? Hindi, sa utang. Di ba nga, pinapanganak pa lang tayo, bawat isilang na Juan de la Cruz, bawat isilang pa lang na Pilipino ay may utang na. Utang na buhay talaga natin, ano? Talagang dato tayo, may utang na ang bawat Pilipino. Pero pinawi po ng Department of Finance yung pangamba na malulunod daw ang Pilipinas sa inutang natin sa China. Bakit? Malaki na ba inutang natin sa China kaysa sa Amerika? Ayon dito kay Finance Secretary Dominguez, walang dapat ipangamba. Halos 1% lamang, 1% lang pala na ang kabuang utang ng bansa ang galing sa China. 1% lang pala. Karamihan ng utang natin nagagaling ata sa World Bank, di ba? Sa China, sa Japan, di ba? Yan. Sa katunayan, sabi po niya, mas malaki pa rin ang maiiwang utang sa ibang mga bansa kumpara sa China pagkatapos ng termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan wala ko kayong dapat ikabala at pagdating doon sa utang natin, hindi kayo malulunod. Matindi ho ang init ng panahon na ngayon. Hindi, utang, hindi ho tubig Ako nga, sana kung tubig yan pero alam niyo, nagbabala na ang pag-asa nga pala na mararanasan natin ang dry spell o tagtuyot sa malaking bahagi ng bansa. At ngayon, halos kalahati na raw po sa kabuang bilang ng mga lalawigan sa bansa ang nakakaranas na po ng tagtuyot. At andyan po, ayon sa pag-asa, nadadagdagan pa ito ng 5 pang probinsya. Siyempre, kabilang po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Occidental at Oriental, Mindoro, kasama na po ang Palawan. Isipin mo, makakaranas ng dry spell ang Palawan, ang lawak ng karagatan yan. Di ba? Di ba, Engineer Mora? Nakakapagtaka, ganun o katindi itong tagtuyot natin. Ito pong tinatawag na El Nino phenomenon natin. At posible pa, ayon sa pag-asa, na madagdagan ang mga lugar na makakaranas ng tagtuyot bago matapos ang buwan ito ng Marso. Naku po, konting na tayo, konting alalay lang konting relax lang, konting hinga ng malalim at bawasan natin ang konting init ng ulo natin sa mainit na kalagayan na mararanasan natin sa panahong ito ng tag-init. Magbabalik ang doble banda sa dali-sadali po lamang. René Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René Jose, doble banda, doble ganda. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time. 46 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. Okay, tuloy-tuloy tayo mga amigos at mga amigas. At yung traffic, naku, siyempre sa traffic, dagdag init ng ulo yan. Sa mainit na kalagayan ng panahon natin, lalo na kung yung sasakyan ng mga ginagamit ng ating karamihan ng ating mga jeepney drivers ay wala namang aircon, di ba? Mga bus drivers natin, meron dyan karamihan ay hindi sumasakay sa aircon dahil para makamura, di ba, Engineer Mora? Para makamura. Kaso, nagkakamurahan naman dyan. Yan ang hirap Dahil sa tindi ng init ng araw,
nagkakainitan, ayan, nagkakamurahan, Engineer Mora. Ayan, ayan o ang iwasan natin, ha? Pero dahil po dyan, lalo na kung matindi traffic, nagmamadali ka. Tapos, tumatagaktak ang pawis mo, senyora. Di ba? Yan ang hirap ng ating mga padre de pamilya, yung mga estudyante natin, yung mga nagtatrabaho natin. Ayan. Pero naniniwala po si Pangulong Rodrigo Duterte, gusto ko ibalita sa inyo, na dahil sa pinaigting na build program, hindi na mo build, kundi build program, ay luluwag na ang daloy ng trapiko sa Metro Manila pagdating. Kailan? Tingnan nyo to, abangan ninyo to, ha? Ewan ko lang, buhay pa kaya tayo niyan? Hindi, buhay pa naman. Sa abente ng abente. 2020 tayo. Abente. The year 2020. Nabatid na kaliwat kanan na ang pagpapatayo po, pagsasaayos at konstruksyon ng mga kalsada, pati na ang train system. Sana naman, totoo yan. Ito ro pong build. Biro mo, galing ka Avenida. Ano ba yung Avenida? Avenida Rizal? May Avenida Rizal pa ba? Meron pa? Punta ka ng Caloocan, just about mga 5 minutes, nandyan na. Pero kailangan may sasakyan ka o bus. Yan na lang ang ginawa ko. Sabi ni Presidente Duterte. Una nang binuksan, ito pong NLEX, link segment. Mga 10 yan hanggang na 10 na tigpa 565 kilometers na elevated expressway. Nakataas yan, ha? Nakataas. Sabi ng Pangulo, 10 ang ginawa niya na tigpa 565 kilometers na elevated expressway na daraan sa Valenzuela, Malabon, Caloocan, na layuning mapabilis ang biyahe sa pagitan ng Metro Manila at kalapit probinsya sa Luzon. Maganda yan, maganda. At next year, ito sabi ng Pangulo, maluwag na ang Maynila without sans the help of the Senate. Aba, without the help of the Senate, ha? Sa build. Yun, yung train. Paano kung matuloy na yan? Kung kinakalaban lang nila, ayon pa sa Pangulo. Kahit walang tulong ng Senado, masusolusyonan niya ang matagal ng problema sa trapiko sa kamay nilaan. Ang pagtuldok ng traffic, ang isa sa mga pinangako noon ng Pangulo, at matatandang ikinadismaya noon ni Pangulong Duterte ang pagtanggi ng Kongreso na bigyan siya ng emergency power. Yun ang sinama ng loob niya. Kaya ngayon, siya na ang gumawa ng kanyang sariling initiative. Yan po ang promise ni Presidente Digong. Next year, walang ng traffic. Naku, parang mahirap po yung sagutin niyan, Pangulo. Dahil ang sasakyan naman, no, hindi naman. Sana kung mabawasan yung pagbili ng sasakyan ng mga bago, pero habang may mga bagong sasakyan, lalo nadadagdagan ng traffic. Di ba? Okay, alamin natin mula kay Patrol 7. Mayroon siyang Rimerapec report. DWIZ Patrol! Kailan natin kung anong Rimerapec report ni Jill Resontok. Jill, buenas tardes. Ang ginawa daw suporta ni Pangulong Duterte kay NCRPO Chief Guillermo Errazar sa kanyang pa-handling ng cotton cups. Yung cotton. Nag-init daw ang ulo niya eh. Nag-init lang daw ang ulo, hindi daw nakapagpigil. Yun daw pagsuporta ni Duterte. Talagang mainit ngayon ng panahon, ano? Kita mo, hindi maiwasan, no? Alam mo naman, malamig yan daw. Malamig na tao daw yun si Errazar. Pero nag-init, ha? Yun daw hakakbangin na pagsuporta ni Duterte sa kanya, bilang patunay na seryoso raw ang Pangulo sa kanyang sariling drug war. At sinasabi nitong si Errazar na nagpapadala ng mensahe si Pangulong Duterte na hindi pwedeng gawing pagkakitaan ang drug war ng gobyerno ng mga pulis mismo. At sinasabi rin ng NCRPO Chief na gusto rin ipabatid ng Pangulo sa kanyang mensahe na hindi dapat itolerate o pabayaan ng mga ganitong uri ng pulis o yung tinatawag na mga narco cops. Dahil nakakahiya tayo. Nakakahiya eh. Ginagawa daw kasi, pinakakitaan tayo yung drug war. Kunyari, nanguulit at nangingitil sa mga biktima. Yun ang mabigat. Yun daw ang gusto sabihin ng Pangulo na huwag niyong gagawin yan. Kung hindi, delikado kayo. At sinasabi rin itong si Errazar na pinapahiwatig din ni Pangulong Duterte ang kanyang noble drug war
at kung saan nagbibigay ng warning sa mga Philippine National Police at sa mga sino mga tao sa gobyerno na huwag gagawa ng mga illegal, lalo na ito makakahadlang sa kampanya ng pamahalaan laban sa pinagbabawal na droga o yung drug war na sasabi. Sabi rin ng chief ng NCRPO. Sisibakin ba niya sa pwesto yung ano? Yung sapot wala na yan? Ha? Hindi ba kinampiyan siya ni Duterte? Walang ganong mga pronouncement? Na... Ang pinagsibak niya yung mga ano. Sisibakin ba niya yung nangotong? Oo, pinagsibak niya. Ilan ba lahat yung sinibak na yan? 42 ba yun? 42? Oo nga. Marami nga pala to. Isa si Happy pa yung isa eh. Si Balba ba yun? Tama yan. Ako agree ako. Yung command responsibility, although hindi siya directly involved, yung bata niya ang gumawa ng tama yun. Sa drug case, yung mga ganun. Tama lang yan. Hinihingan ng pera yung yung sinasabi nitong si Eliasar na ito rin patuloy na akbangin ng PNP sa ilalim ng internal cleansing sa pangunan ni PNP si Oscar Albayalde. Ayan. At kung saan meron din directive si Pangulo Duterte na paulit-ulit na sinasabi sa media na wala raw siyang kukonsintihin kahit kapwa police general o kahit sino pa, kahit mga narco-politicians hindi papayagan ng Pangulo na mamayagpag at gamitin ang droga at panabibiktima sa mga future generation yung mga kabataan. Sinabi rin ng general na pagpapatuloy ng NCRPO ang kampanya sa illegal drugs kahit sino pa raw ang tamaan na kapwa pulis na sa kanilang hanay. This is Patrol 7, Jill Reson para sa DWIC. Pintolong kas, Balitang Sigurado, tapas sa sili sa komentary ni Murno. Okay, maraming salamat. Si Jill Resontok sa Patrol 7. Kaugnay pa rin dito sa ginawang pagsibak sa serbisyo ng mga nasa pwesto, mga lesbo, mga ano tawag natin din? Mga parak. Ayan, mga lesbiak. Tataas ba ng Tagalog ko, engineer? Ha? Yan ang mga matataas na Tagalog ng pagtawag sa pulis. Lesbiak, lesbo. Yan ang mga tawag diyan. Siguradong anyang sibak na sa serbisyo ang mangyayari sa kasong grave misconduct na inihahanda nila samantalang kulong naman ang katapat ng kasong tinatawag na robbery extortion. Nagkaroon pala ng entrapment operation sa Pasig City si Police Corporal Marlo Siblao Quebete. Yan ang pangalan niya. Police Corporal Marlo Siblao Quebete. Siya palang korporal ng droga. Tama-tama ang pangalan mo. Police, Police Corporal ng droga. Ayan, yan ang dinagdag sa kanya. Police Corporal ng droga, Marlo Siblao Quebete. Natuklasan pang kasabwat nito ang hepe. Nako. At iba pang miyembro ng Pasig Drug Enforcement Unit. At naresto po sa Pasay ang pulis na si Police Corporal ulit. Puro mga corporal sa droga. Corporal sa droga Anwar Encarnacion Naser. Dahil din sa extortion at kidnapping. Kaya hindi nyo masisi ngayon itong si Elazar na naging mabagsik sa kanyang pamamalakad sa ating mga pulis na ito na nagsasamantala. Ayan, binigyan katwiran na po ngayon ng Department of Interior and Local Government o DILG ang inasal ni National Capital Region Police NCRPO Chief Police Major General Guillermo Elazar nang makaharap ang isang police Eastern Police District naman ni nangongotong. Ayon po rito kay Secretary Anyo, pagpapakita lamang ito ni Elazar ng kanyang pagkainis sa isang lumabag na pulis na patuloy na sumisira sa imahin ng buong puwersa ng pulisya. Totoo naman yan. Kasi nawawala po tuloy ng kredibilidad ang pulis Isa lamang anya itong pangkaraniwang kaso ng isang ama na pinagagalitan daw ang isang anak bilang tanda na hindi nito paintulutan anumang uri ng kalokohan. At kasunod po nito, inatasan ni Anyo ang pambansang pulis na mas paigtingin pa ang kanilang ginagawang cleansing program hanggang sa mapatalsik nila ang lahat po ng mga pasaway na pulis. Yan, para wala ng problema. Kita nyo, pati na si Senate President Senate President Tito Soto nagsabi, okay ang ginawa mo Elazar, NCRPO Chief Guillermo Elazar,
Pero kung maaari, wag naman bet biya daw. Hindi naman. Kaya lang, natural lang unawain natin ang sitwasyon. Kaya sabi ni Elizar naman kanina, alam niyo naman, nakakapag-init ng ulo ito talaga naman. Alam niyo, pag sumabayo kayo ng init ng panahon, at saka gagawa kayo na nakakapag-init ng ulo, talagang pag pinagsanib mo yan, talagang kikilos ka ng medyo, sasabihin mong parang hindi makatwiran, pero dapat naman. Pero nasa katwiran naman si Elizar. Wala namang masama doon sa ginawa niyang pagpapatalsik. Pero dapat daw, bibigyan pa raw ng warning ito. Hindi na dapat binibigyan ng warning yan, senyora. Dapat lang yan, automatic, kasi nga, ayaw din masira ni Elizar ang buong hanay ng mga pulis. Tama ba, Engineer Mora? Kesa naman, isipin nyo, ilan ang napapatay sa droga? Ilan ang nilulusob niyan ng mga pulis na yan para patayin yung mga involved sa droga? Pagkatapos, kamala-mala mo, yung pulis pala na nanguhuli at na pumapatay ng mga biktima ng mga tinatawag na mga nasa likod nitong droga, pumapatay pa, katapos kayo pala nandyan. At sangkot pala kayo sa anong ginagawa ninyo? Meron nyo, ginagawa nyo pang extortion, at meron pa kayong kidnapping. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo, di ba? Magbabalik po kami, sadali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda, simply lovable. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918350238. Philippine Standard Time. Ba't ka nakatingin sa akin, Engineer? Tinatempoan mo lang. Ayoko na magsalita ng alas 4. 50 segundo, 51 segundo, 52 segundo, 53 segundo, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble banda. Okay, tuloy-tuloy tayo. 5 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Ayan. Alam nyo, habang patuloy po ang pag-iisip at pagpapatupad ng solusyon dito po sa lumalalang kalagayan ng ating trapiko, sa ngayon po, pinaplansya na po ng Philippine National Railways. Ang tagal din na wala ang train, ano? Tama ba, Engineer Mora? Namiss ko rin ang train. Ang panukalang ibiyahe sa pamamagitan din ng tren ang mga cargo o yung mga container van na karaniwang isinasakay sa malalaking truck. Tama ba, Engineer? Walang problema sa traffic yan. Alam niyo yung container van, yan ho nagiging sanin ng disgrasya, lalo na yung papuntang North Expressway, papuntang South Luzon Expressway. Nakakasabay yan ng mga private car, ng mga bus, sabay-sabay yan. Sipin mo, kahit na sabihin pa natin, gumigitna na lang yan at para nakapila sila, para lang makapasok doon sa daan na yan, disgrasya pa rin hindi maiwasan senyora. Dahil ang lalaki ng mga sakay niyan, ang bibigat. Tama ba, Engineer? At ang laki ng isinisira sa kalsada natin yan. Kung dumadaan ho yan sa ganyang mga lugar. Ngayon po, sa pulong balitaan po sa palasyo, ipinabatid na po na aprobado na ng PNR Board ang nasabing proposal. Ibig sabihin, ang container van isasakay na po sa train. Gayunman, sa bagong alignment na ito, ang target na maging ruta na mga ibibiyahing kargo ay ang North to South Port. Yan, North to South Port. Dati na umanong may ganitong uri ng pagbibiyahe. Dati na yan. Diba? Sa may tutuban. Mula pa ho nung taong 1998 hanggang 2004. Pero mula po sa Manila International Container Terminal lamang o MICT sa port area sa Maynila hanggang Laguna. Noong 1998 hanggang 2004 yan. Kung tuluyang may papatupad daw po, itong nasabing panukala, sigurado daw na magkakaroon ng malaking kaluwagan sa trapiko. Dagdag pa rin yan,
mababawa sa mga daan ang mga bumibiyahing mahabang truck na ito na mga cargo at container van na may bit-bit na, alam nyo mga truck ito na mayroong bit-bit na container van. At mababawasan din ng pangamba ang ilang motorista na kasabay nilang bumibiyahe dyan. Alam nyo, umiilag ako dyan Ikaw ba, Engineer Mora, umiilag ka rin dyan? Pag natabi ka dyan? Kasi di mo alam kung alin ang tutumbar yan Kung alin na mahuhulog dyan habang tumatakbo yan Ito rin, maliban sa mababawasan ang pangamba ng ilang motorista, matatanda ang may insidente nga dyan di ba? Nahulog dyan sa may amin, sa may Mindanao. Isipin nyo, nahulog mula sa truck yung karga nitong container van, di ba? Dahil sumampa sa sumampa sa pinakabangkete Ayun. At hindi rin maiwasan ang mga aksidente tulad ng banggaan o mga nakamotor na nagugulungan. Naku kailan lang na-tsempuhan ko yan ng isang container van. Diyan sa may lugar din ng Mindanao. Papasok sa sa tollways. Kaya ano man ang maging desisyon sa panukalang ito, marami po ang naniniwala, ang nagtitiwala na isasaalang pa rin ang kapakanan ng lahat. Ayan, sana naman gano'n na mangyari Huwag na po, kasi talagang ang point natin dito, mabawasan ang traffic, mabawasan ang init ng ulo ng tao, na dahil sa traffic, alam niyo naman, minsan nagkakamatayan na. Ayan, huwag naman sana Yan po ang panawagan, yan po ang inaasahan natin na mangyayari sa malapit na inaharap, kaugnay dito sa mga paraan na iniisip ngayon ng kasalukuyang pamahalaan kung paano maayos yung kalagayan ng ating trapiko. Anyway, kahit na saan kayo pumuntang bansa, lagi may problema sa traffic. Hindi naman may aalis yan. Kahit na sabihin natin developed countries o kamukha ng bansa natin na tinuturing na developing countries, pare-pareho lang. Miski na developed countries, nakakaranas din po ng traffic na yan kagaya natin. Like Japan. Yan, pareho lang. Ang Japan, may developing countries yan Meron pang mga subway yan. Isipin nyo. Kasi, alam nyo naman na hindi natin maiiwasan. The more na nilulutas natin ang isang problema, lalong dumadami ang problema. Tama ba, Engineer Mora? Tama ba? At tulad yan, sabihin natin, inisip natin ang traffic. Pero, dumadami pa rin ang sasakyan. May magagawa ba tayo dyan? Okay, pigilin mo ang mga tao bumili ng sasakyan. Kaso, pwede lang natin pigilan yung walang paradahan. Makatwiran din naman yan. Para hindi naman dumami ang problema natin sa traffic. Okay? Okay, maniwanag ko yun. Okay, alam niyo naman marami nga kasi dahil dyan sa problema natin sa traffic, isa ata yan sa mga problema ng mga nagtatrabaho dito sa ating bansa. Na bago makarating sa kanilang trabaho, kumakain muna sila ng, ilan yung ginugugulan ng panahon? Ang haba. Gumigising sila ng maaga, pabiyahe doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Yan ang hirap. Katapos ang trabaho mo, ano ka pa? Pune. Construction workers. Napakabigat yan. Kaya aantok-antok yan sa loob ng bus. Pagkatapos, abutin ng traffic. Yan, abutin ng siyam-siyam. Pagdating doon, trabaho na mabigat. Kaya ngayon, yung iba gusto magtrabaho sa ibang bansa. Kaysa rito. Tulad doon ngayon, nagpapaliwanag po ngayon ng Department of Labor na bumagal daw yung proseso nila ng pagpapaalis ng mga Filipino worker dito sa bansa patungo sa ibang bansa. Alam niyo ba kung bakit? Bakit bumagal? Ito po ang paliwanag ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Dahil daw sa build program ng gobyerno. Yan. Pag sinabing build, marami pong pagawain, maraming trabaho, maraming oportunidad para kayo makapagtrabaho, maraming oportunidad para meron kayong sweldo at meron kayong entrega kay senyora. Di ba? Tama ba, Engineer? Meron kayong entrega kay senyora. Kaya ang ginagawa, bahagi itong ginagawang pagpigil ni Labor Secretary Silvestre Bello na hindi niya, nalayo niya pigilian ang mga construction worker na kumita ng malaki sa ibang bansa. Ano ba problema doon, Secretary Bello? Bigyan mo naman ng oportunidad yung mga Pilipino. Gusto na kumita ng malaki. Kung tama ka,
sabihin mo pang maraming trabaho rito sa bansa natin, kung hindi naman sapat ang kita, ano yung pwede natin ipangtapat diyan sa mga nagnanais na pumunta sa abroad na mga construction worker natin. Pero yun ang lagi niya sinasabi, pinipigilan niya ang mga construction worker na pinababagal ito sa foreign deployment para ipaalam na lubos silang kailangan dito sa Pilipinas. So ang pinangangambahan dito ni Secretary Bello, yung magkaroon tayo ng ma-drain yung ating brain drain. Ayan. Magkaroon tayo ng brain drain. Brain drain. Ayan. Maubos ang ating mga skilled workers dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi talagang ibang ang skilled ng Pilipino eh. Kaya pagdating sa ibang bansa, talagang subok na subok ang mga Pilipino at ginugusto ng mga employer yan. Kaso, ang gusto mangyari ni Secretary Bello, dito na muna kayo, dito muna yung inyong kaalaman, yung inyong skills, magamit muna ng Pilipino, ng Pilipinas, bago magamit ng ibang bansa. Diba? Engineer. Kaya lang, paligayahin nyo rin itong mga Pilipinong ito. Kasi, minamatamis nga nilang humiwalay sa kanilang pamilya. Alang-alang lamang saan? Sa datong. Ayan. Datong. At datong pa. Ayan. Hinihikayat ni Bello ang mga Pilipino construction worker na ikonsidera ang pagtatrabaho na lamang dito sa bansa. Pero ang tanong, Secretary, mataas ba ang sweldo? Pwede ba natin pantayan ang sweldo sa abroad para at least maging convincing yung inaalok yung trabaho na dito na sila magtrabaho kaysa magtrabaho pa sa iba yung dagat at pagtiisan na malayo sila sa kanilang pamilya. Yun lang po ang tanong natin. Isaalang-alang nyo rin yan. Yung factor na yan. Magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda. Chico, your funny boy. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, tuloy-tuloy kayo sumusubaybay sa Doble Banda 2019. Sa pangalan pa rin po ni Karen Jose, ito pa rin si Senyor Ray Pacheco, ang inyo pong kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika. Brother Pabiala, magandang hapon. Buenas tardes. Kuya Loren Gulia, buenas tardes. At sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa amin sa Facebook, dyan po sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayan. At siyempre, bigyan po na muli natin ang report na magbumula kay Patrol 7, Jill Risontok. Ulat ito kaugnay sa pagtatalaga kay Jokno bilang BSP Governor na kung saan po ang sabi ng Malacanang, hindi na kailangan dumaan pa sa CA. Pwede ba yun? Pwede ba, pwede ba yun, Jill? DWIZ Patrol! Hey Jill, buenas tardes. Ang pinaka best friend ni Secretary Jokno noon, si Congressman Orlando Andaya, ay nagsabing hindi raw pinaka best friend nino? Ni Andaya. 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 Yung isa naman, ayaw niya ng joke. He is always serious. Joke, no. No Sabi joke. niya malitaw yung legal opinion ni Sal Panelo, Presidential Legal Advisor, kung saan sinabi nito na yung pag-appoint kay dating DBM Secretary ng Central Bank Governor Benjamin Jokno bilang Governor ng Central Bank. Meron na ruling ang Supreme Court. Totoo ba yun? Sabi ni Sal Panelo, hindi na dapat dumaan sa CA dahil meron daw tayong ruling. Pero sabi naman itong si Andaya, hindi raw ganon. Ano raw talaga? Ang sinasabi niya rito, hindi lamang yung governor, kundi pati mismo yung monetary board ng BSP ay dadaan sa dumaan sa CA. Dapat ha? CA. So baliwala yung tinatawag na Supreme Court ruling na yan, na sinasabi. There is no such thing. Kino-contest ni Andaya. Yung pahayag ni Panelo, sabi niya dapat dumaan sa CA. Itong si Jokno, yung pagiging governor ng Central Bank. At sinasabi niya rin,
umihirit pa si Andaya, dito raw pwedeng erase pa rin yung issue. Aha. Nung usapin ng insertion ng 75 billion pesos sa 2019 proposed budget. Kaya lang, hindi niya tinutukoy kung siya magki-question. Dahil sabi niya, Kasi, iba na raw kongreso. Ibang tao na raw, ibang tao. Dahil hindi na siya congressman. Oo, hindi siya congressman. Baka hindi pa siya maswertein sa LGU niya, doon sa pagtakbo niyang locals. Ano yan? May tatakbo ba siya ng mayor? Governor yung pagkakaalam ko eh. Aba. Kalaban niya yung mga, sino to, sila... Mabibigat. Puertek lang yung kalaban niya ron. Mabibigat yan, ha? Oo. Baka siya ihulog dyan, ha? Okay, sige. So, ang nangyari dito, sabi niya, mali daw yung opinion ni Panelo. Kaya lang, magugunita na sinabi niya rin na sa kabila ng pagmatikos niya kay Jokno, umatras na ito kahapon, senyor, binalita ko to. Umatras na si Andaya sa investigasyon ng Congress. Siya nang umatras ngayon. Nung dati, si Jokno ang umaatras. Ngayon siya na. Okay. Oo, sabi niya gano'n eh. Mukhang kapusta na ang panahon na hindi na sila makakagawa ng anumang committee report sa investigasyon na ginawa kay Jokno. Ang daming, ang habang cooperate yun. Di ba natatanda natin? Ilang beses inisnab. Pinagod nito yung media. Pinagod yung media. Oo nga, tsaka ilang beses na inisnab ni Jokno ang mga imbitasyon ng Kamara, di ba? Oo. Talaga nagsasabungan sila ng ilang linggo rin yun. Pero ngayon, wala na. Nakita niya kasi. Parang baliwala lang, ha? Hindi, ang background ganito kasi sinuportahan nga ni Duterte si Jokno. Ilagay sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor. So, ang pronouncement ni Pangulo ay nilipat ng lugar na hindi man lamang pinastigo ni Duterte si Jokno, meaning a message sa kampi niya, si Jokno. Kaya umatras na bigla itong si Sabi niya, hindi na pwede makagawa ng committee report doon kasi patapos na yung Congress eh. Bahala na lang yung next Congress na gagawa ng paraan kung tutuloy pa itong Nandun naman daw yung mga dokumento sa Appropriations Committee. Kung sino rin interesado mag-ungkat nito, hindi niya sabi kung sino mag-ungkat sa susunod sa Kongreso kasi wala na siya. Oo nga. Si Speaker wala na rin. Hindi natin alam kung sino gagawa nun? Sino pa? Kung halimbawa lahat ng umupo ay puro mga yan? Puro mga pro. Wala rin. Wala rin. Sa simple salita, yung mga sangkatermang hearing, ayan. Pinagod yung media niyan eh. Talagang marathon hearing. So, twice a week. Okay. So, wala na yun. Hindi rin siguro kung makakalabas ng committee report. Kasi sa kanya mismo nanggaling, so sasabi niya ngayon, yung na-imbestigahan namin sa Committee on Appropriations, sa Committee of the Whole, posible daw ma-erase ngayon sa CA, Commission on Appointments. Pero hindi sinasabi kung siya magre-erase o kung sinong tao mag-question CA, at ibabalikan niya mga usapin sa Kongreso, yung insertion, at saka pinaburan niya yung mga kamag-anak niya sa programa, at saka pondo sa Bicol. Hindi niya sinasabi kung siya mismo ang tatayo doon sa Congress para salungutin yung confirmation nitong si Jokno bilang Governor ng Central Bank. Okay. So yan, ito si Pataro 7, Jill Razan para sa Bilibasi, yung pinantodo na kaswalitang sigurado, tapos sa service sa komentaryo, numero 1. Okay, maraming salamat si Jill Resontok, ang ating patrol number 13. Kaugnay pa rin dito sa pagtatalaga kay Jokno bilang Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Tingnan nga natin, malalaman natin kung talaga nga pong idadaan sa CA sa darating na after this election. Dito kung sino yung bagong bubuo ng ating liderato ng Kongreso at ganoon din ng ating Senado para sabihin natin kung talagang igigit nila ang pagdaan nito sa CA o ng Makapangyarihang Commission on Appointments na kung saan meron daw umiiral na ruling ang Korte Suprema bukod pa sa tinatawag na jurisprudence na may kinalaman sa pagtatalaga ng BSP Governor kung saan lumalabas na hindi na raw kailangan pa ang pag-aaproba ng commission sa appointment ni Jokno para sa bagong trabaho nito. Ayan, okay. Alamin natin. Tingnan natin. Subukan pa mo, sabi nga, para mabalo. At alamin natin yan sa darating na bagong kongreso. Pagkatapos po ng mid-year election na ito, para sa ating mga magigiting na senador at magigiting na congressman sa darating na eleksyon. Okay. Pero binabati natin, doble banda, ito po yung mga comments. Hola! Mula kay Ricardo de Guzman, si Patricia Isihi Kunbanwan. Puro sa Japan nata ito Oo nga. Sir Pacheco, ingat po. Ingat din kayo dyan sa Japan.
Si Brendalyn Dalupan, hello, good afternoon, senyor. Si Annie Lopez, konnichiwa, senyor. Puro mga sa Japan. Ang Ginaw ba dyan? O, tiyak lang Ginaw ngayon dyan. Si Janice Guevara, hello, senyor. Enjoy watching talaga sa program nyo everyday. Salamat, ha. Salamat, Janice. Dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. At si Jake Tolentino, super talino nyo talaga, senyor. To, talaga ba? Engineer? Super talino ka raw? Ako ba o ikaw? Ikaw? O ako? Okay. Si Carlo de la Cruz, senyor, you are my Lodi. Ano ba yung Lodi, engineer? Naintindihan mo yung Lodi? Hindi ko naintindihan yung Lodi. Ang alam ko lang yung ano eh. Ang alam ko lang ano eh. Yung, Ano, no? Ano? Ako, ang alam ko lang, werpa. Werpa to. May werpa to. Pero Lodi, hindi ko naintindihan yung Lodi. Hindi ko naintindihan. American Idol, alam ko yan. Pero yung Lodi, hindi ko alam eh. Okay. 24 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon, senyora. At ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng eleksyon. Naku, talaga din naman, hindi ko malaman kung ano talaga. Alam mo, iba-iba talaga ang, alam mo kung makikinig ka sa mga kandidato, hindi mo malaman kung sino ang paniniwalaan mo. Sabi ng iba, mga mayaman, wag iboto. Sabi ng iba, pag mayaman daw, wag niyong iboto. Pero karamihan ba nang naiboboto ng taong bayan, mayayaman ba? Yun din ang tanong natin. Abay, bago ka pumainan lang sa politika, kailangan magkano ang pera mo? Yan ang tanong natin. Magkano ang pera mo? Para sabihin natin na ikaw ay pag pumainan lang ka sa eleksyon ay kailangan ay hindi ka mayaman. Saan ba natin pinagbabasihan ang mayaman? Di ba sa dami ng pera mo? Pag bumagit na ka raw sa eleksyon at wala kang pera, umuwi ka na. Umuwi ka na, huwag ka nang tumuloy kung wala ka na rin ng pera. Tama ba? Wala ho ako nalaman na nanalo. Ewan ko kayo. Kung meron kayong nalaman na nanalo na walang pera. Meron? Edwin, may nalaman ka bang may nanalo sa politika na hindi walang pera? Ayan si Edwin nagsasabi, mahirap po manalo kung wala kayong pera. Kaya sabi naman kasi ni Presidente, wag daw iboto ang mayaman. Lahat yan Mr. President, lahat yan may pera kaya pag may pera, mayaman yan. Yun ang aking panuntunan kapag oras na may pera. Mayaman. Pag walang pera, may hindi mayaman. Sabi naman ni Makalintal, ni Atty. Romy, bumoto raw sa husay. Lahat naman pag nanalo, mahusay ho yan kaya naman nanalo yan, attorney, dahil mahusay. Wag daw sa itsura. Mas maganda naman, Atty. Makalintal, meron ka ng itsura, mahusay ka pa. Di ba? At may pera ka pa. Alam mo, parang kamukha din yan ng chicks Sa chicks, di ba? Requirement nga nila merong mahusay ka na, magwapo ka pa, may pera ka pa, may datong ka pa. Iba raw ang dating yan. Mas laging argabyado po yan. Kaya sa larangan din ng politika, kailangan din daw yan. Na kailangan meron kang asset na pera, ano pa? Guwapito, Lodi, werpa. Ayan, yan na daw mga requirement ngayon. Kaya hindi yung totoo yung sinasabi nyo, bumoto sa husay. Hindi naman Lahat naman Kaya nga pag nanalo yan, mahusay. Tama ba, engineer? Bakit? May nanalo bang hindi mahusay? Kaya nga nanalo dahil mahusay. Kahit na anong aspeto ng husay yan, mahusay yan. Kaya nanalo. Yun lang naman ang aking panuntunan na sa Atty. Makalintal. Tulad nyo, pag nanalo kayo, mahusay kayo. Pag natalo kayo, hindi kayo mahusay. Ganun lang yun Kaya hindi natin pwedeng pagbasihan na yun ang hinikayat ninyo. Sa yung presidente naman, hinikayat naman niya na huwag iboto daw ang mayaman. Naku, Mr. President, wala hong nananalo na walang pera. Yun po ang problema natin. Wala hong nanalo na walang pera. Kaya kung wala kayong pera, tulad ni Manny Villar, naku, si Manny Villar, pinakamayaman pala sa Pinas. Si Manny Villar na pinakamayaman sa Pinas? Sipin nyo nga yan. Pumalit po siya kay Henry C. Si Manny Villar.
na merong 288 billion. Palagay nyo, pag tumakbo si Manny Villar, hindi ba nanalo, engineer? Mananalo, di ba? Mananalo. Lalo na ganyan, marami kang pera. Pinakamayaman po ngayon na negosyante ay si dating Senador Manny Villar. Base sa pinakabagong Rich List ng Forbes Magazine. At base po sa 2019 World's Billionaires List ng Forbes, meron ng kabuang network na $5.5 billion o 288 billion. Ito pong si Villar na ika-317 rin sa buong mundo. Mantakin mo yan, Engineer Mora? Pilipino yan. Kaya sasabihin nyo, mahirap ang Pilipinas, mahirap ang mga Pilipino. Isipin nyo yan, si Villar, siya po ngayon ang pumalit kay Henry C. Siya na po ngayon ang bagong Henry C. na pinakamayaman sa buong Islas de Pilipinas. Ngayon sasabihin ba natin, Mr. President, na hindi mananalo yan kung tatakbo yan? Mananalo po yan. Kasi pera-pera lang ang eleksyon eh. Aminin natin po yan. Wala pa akong nalaman na nanalo na walang pera. Meron ka ba alam, Mr. Mora? Wala, engineer, wala. Okay, marami po salamat sa lahat ng patuloy na tumatakbo tuloy. Sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa aming palatuntunan Doble Banda 2019. Marami po salamat sa ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ganun din sa buong Islas de Pilipinas. Muchas gracias. At sa pangalan pa rin ni Karen Jose, ito pa rin si Senyor Ray Pacheco nagsasabing hasta mañana. Ito ang Doble Banda.